News to! Nako! Eto na! Ang matagal na hinihintay ng Pilipino, matagal na hinahanap ng mga kababayan natin, at eto na ngayon, mga kababayan ko, sa Marcos administration lamang tutuparin ang mga noong pang nakabinbin na pangako ni FEM, mga kababayan ko. At eto, mga kapatid, unti-unti nang naisa sa katuparan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Masaya po akong ibalita sa inyo na ito pong batas na ito at ito pong panukala na to ay gumugulong na po sa Kongreso, mga kababayan ko. Heto, mga kapatid, pakita natin yan sa taong bayan. Oh, ayan, di ba? Nagulat kayo ngayon, mga kababayan ko, sa balita natin ngayon. This is good news, mga kababayan ko. Nuclear bill gumalaw na sa Kongreso, mga kababayan ko, ha. Sabi po dito, this is good news, inaprubahan na ng ikatlong pagbasa sa Kamara ang House Bill number 9293 o ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act, mga kababayan ko, sa pamamagitan ng botong 200 na pabor habang 7 ang kontra sa dalawang hindi bumoto. Ang sarap ipagsigawan to sa buong Pilipinas ngayon, no? Eto na! Ayan na! Yung tinanggihan ni Cory! Yari ngayon yung mga to. Yari, eto na, mga kababayan ko. Nababanggit lang ni Pangulong Bongbong Marcos noon sa kanyang SONA at nababanggit-banggit lang niya, mga kababayan ko, ay eto na po, mga kababayan. Ang katuparan ng hula. Ayan, ang katuparan ng hula, mga kababayan ko. The nuclear energy, mga kababayan ko. Marami kasing mga nag-asam sa mga kababayan natin. Ako, mga nagre-reklamo dyan. Yung mga reklamador na kemerot at mga chenine sa Congress. Natawa lang ako, ha. Sino kaya to 7 hindi bumoto? Kapatid. Pupusta ako dito. Pupusta ako, unahin ko lang, ha. Yung mga sabi dito, 200 po ang pabor dito sa Nuclear Energy Safety Act, mga kababayan ko. Yung House Bill 9293, mga kababayan ko. 200 po ang bumoto na pabor, habang ang kontra ay habang 7 ang kontra sa dalawa na hindi bumoto. 7 ang kontra, ibig sabihin nito, Makabayan Black. Pupusta na ako, mga kababayan ko. Pupusta na ako. Syempre, hindi boboto dyan si Brosas, basta yung mga makakaliwang grupo, 7 yun, mga kababayan ko, sila Magnificent 7 at 2 naman ang hindi bumoto, mga kababayan ko. Ay, ibig sabihin nito, majority. Ibig sabihin, mga kababayan ko, sa Kamara pala, nararamdaman nyo rin pala na kailangan ng ating bansa yan, di ba? Buti naman! Di ba? Buti naman, naintindihan nyo. Buti naman, alam nyo yan, di ba? Napapagod na nga kami kakabayad sa Meralco ng almost 7,000. Alam nyo po ba? Ako nga, napapaisip ako sa liit ng sahod ko ngayon sa YouTube. Tapos mag-iisip pa ako na mag-aircon. Alam niyo ba, bill ko 7,000 kada buwan? Uts ko po. Di ba? Kung meron tayo nito, mga kababayan ko, malaking bawas po to, mga kapatid. Kasi we don't need to buy coal. Bumili tayo ng coal, charcoal, whatsoever, na mga gagamitin, or gumamit tayo ng natin dahil at mag-generate tayo ng ng kuryente. Pero kung may nuclear energy bill, kung may nuclear energy tayo na pinapagana natin, ang Pilipinas, masasabi ko na parang Japan, parang Korea, parang mga kababayan ko, parang malalaking bansa na to, mga kapatid, because they are using nuclear na pabor po sa atin yon, mga kababayan ko. At isa pa dito, mga kababayan, basahin lang muna natin to. Sabi pa po dito, ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sa panukalang ito ay inaasahang tuluyan ng maisa sa katuparan ng administrasyon ng Marcos ang hangad nitong nuclear energy development sa bansa. Mga kababayan ko, it's very clear.
Ayan, nakapaloob sa panukala ang pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority of PhilAtom. Ayan, the PhilAtom shall have sole exclusive jurisdiction to experience the regulation control for the peaceful and safe, secure use by the nuclear energy and radiation resources in the Philippines, ayon kay Romualdez, mga kababayan ko. Magandang balita po to, mga kababayan, ha? Ito pa, dagdag pa ni House Speaker Martin Romualdez, ito ang unang hakbang para sa katuparan ng mithiin ng energy security sa bansa. Seryosong itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, palakpakan natin ang Pangulo. Job well done, Mr. President. Pakisabi po ako'y pinararating ko po kay Pangulong Bongbong Marcos na job well done, mga kapatid. Biruin nyo, mga kababayan ko, no? I remember, nung itinutulak ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, yung panukalang batas na paganahin o gamitin ng Bataan Nuclear Power Plant, mga kababayan ko, ay saksakan ng dami ng kumontra. And ngayon, mga kababayan ko, napatunayan na po ng Pilipinas at tinamaan ang mga probinsya ng mga congressman na ito na siguro naman nakita nyo ang kakulangan natin sa kuryente, mga kapatid. Kung noon pa man sana, it means, mga kababayan ko, totoo nang sinabi ni FEM, totoo ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan ko, na makakatulong ang nuclear energy sa bansa. Subalit ayaw ng mga dilawan noon kasi pangsarili ang kanilang inuna. Mga kababayan ko, pangsariling kita at bulsa ang kanilang inuna, mga kababayan. Sabi ni FEM noon sumulat si FEM noon kay Pangulong Cory. Sabi niya pa, please, basta ang the words is may please. Gamitin ninyo ang Bataan Nuclear Power Plant. In 20 years, mga kababayan ko, babagsak ang Pilipinas, mga kababayan ko. Nung nakita nila yan at naramdaman nila na kailangan gamitin to, kailangan pagtuunan ng pansin to, hindi binigyan ng pansin ang pamahalaan dahil inuna ang pagganti. Pero mga kababayan ko, ang nagsuffer ang taong bayan. Anong nangyari sa bansa natin? Nagkaroon tayo ng problema sa enerhiya sa ating bansa. Pangalawa, tumaas ang bill ng ating bayarin sa kuryente dahil nga ito'y na-privatize. Mga kababayan ko, dahil sa ganitong pamamaraan, mga kababayan ko, Pilipino po ang nagsasuffer. Pero ngayon, mga kababayan ko, nabubuhayan ako para sa Pilipinas. Sa pagpasok ng nuclear energy sa ating bansa, tandaan nyo po, mga kababayan ko, maghahatak po yan ng investment sa ating bansa. Guarantee, 100% naghahatak ang pagkakataon na to ng investment sa ating bansa. You know what isa sa mga inaangalan ng investor sa bansa natin? Mataas ang bill ng kuryente. Isa pa, mga kababayan ko, hindi consisting yung hinahanap na power ng kuryente. Paano kami maglalagay ng mga bulto-bultong machine dyan kung hindi naman kaya ng kuryente sa Pilipinas, mga kapatid? Remember, Richie's Wafer. Bakit hindi nagtayo dito ang Enerlife? You know the Richie's Wafer? Alam niyo yung Richie's Wafer? Mga kababayan, Richie's. Yung parang Tetra Pak na kulay dilaw tapos wafer ang laman, mga kababayan, nabibili sa mga grocery store, sa mga tindahan-tindahan. You know what, the Indonesian hindi nag-invest dito sa Enerlife ng malaking planta, mga kababayan. Kung tutusin, kaya naman gawin sa Pilipinas, bakit hindi nila dito? You know what's the reason, mga kababayan ko? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi yung makina, hindi sapat yung kuryenteng hinihingi dun. Hindi kaya nang mag-supply ng Pilipinas. Di ba nakakasama ng loob? Imbis na maraming magtrabahador ang makikreate niyan, mga kababayan ko, di sana Pilipino nakikinabang. Ang problema, Indonesia nakikinabang . Tas sa Pilipinas tayo ang bumibili.
Ganun ang nangyayari, mga kababayan ko. Kaya, tandaan ninyo, the more na mas mababa ang kuryente natin, the more na mas mababa ang ating magagawa, mga kababayan ko, ang mangyayari niyan, mga kapatid, papasok ang investors, papasok ang good. Ano ibig sabihin nito? Kung may nuclear energy tayo, ibig sabihin nito, ang ekonomiya ng Pilipinas, maganda. Ibig sabihin nito, ang ekonomiya ng Pilipinas ay safe mag-invest. Kasi gumagamit tayo nito, mga kababayan ko. I think, mga kababayan ko, napaghuhulihan tayo eh. Sa Asia, mga kababayan ko, marami nang gumamit yan. Pero tingnan nyo, ang Pilipinas ngayon pa lang. It means, mga kababayan ko, nahuhuli man tayo sa technology na ginagamit ng ibang bansa para makatipid sila sa kanilang kuryente, mga kababayan ko. Nahuhuli man tayo, mga kababayan ko, pilit naman pong tinataas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang antas ng pamumuhay natin sa Pilipinas. Magpasalamat po tayo doon, mga kapatid. Magpasalamat po tayo. Bakit, mga kababayan ko? Yung sinabihan dati ng anak ng diktador, magnanakaw, tambay. Di ba? Sinabihan ng magnanakaw, tambay, anak ng diktador, puro happy-happy, weak leader. Pero ngayon, mga kababayan ko, tignan nyo naman ang bansa natin, di ba? Bilang kayo sa 2024, 2025, ramdam nyo na lahat yan, mga kababayan ko. At lahat ng pag-unlad ng gagawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, lahat tayo makikinabang hanggang sa kaninunuan ninyo at sa mga kaapu-apuhan ninyo. Yan po ang lagi nyong tatandaan. Be proud. Meron tayong presidenteng ganyan. At sa panahon ngayon, mga kababayan ko, nakakatuwang isipin na eto na tayo. Nandito na tayo. May magagawa na tayo. Dati wala. Taga-suporta lang tayo. Dati wala. Taga-kaway lang tayo ng mga dilaw. Pero ngayon, mga kababayan ko, eto na tayo ngayon. Tara sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Dahil tandaan nyo po itong sasabihin ko na to bago po ako matapos, mga kababayan ko. Remember the words na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the last 3 words na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kampanya. Mga kababayan, sama-sama tayong babangon muli, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo dyan.